laging doktor ang kasama natin. Kasama natin si Dr. Carlos Ramon Torres, ang favorite specialty ni Congressman Erin at nila Diego. Ikaw rin, kasi paborito mo, urologist. No? Ng National Kidney Institute. Yan. Pag-usapan kasi natin yung ano nga pag-usapan UTI. UTI. In children. In children, sa mga bata. I read my Ay, script. upo muna tayo dito. Upo kayo dito, Doc. Oo. Alam niyo ba Tsaka si Doc nagkwentuhan ay... ni Ate Lynn. Oo, dito tayo. Doc, dito ka po para... Marami ng child yan First time dito sa bahay. Marami na akong child. Hindi na sila child eh. Big Ate boys na Lynn, sila. first time ba ni Doc dito sa bahay natin? First time mo, Doc? First time. Searching muna ako sa Guardian. Sa Guardian ka muna? Oo. Sige. Oo, si Doc kasi ay chair din ng Technical Review Committee ng Clinical Trial and Research Unit ng National Kidney and Transplant Institute. Training officer din ng Department of Urology, National Kidney and Transplant Institute at Chief. Yan. Section ng Pediatric Urology ng Department of Urology, National Kidney and Transplant Institute at Medical Specialist 2. Department of Urology. Wow, Thank you and welcome. Thank you for having us here. Salamat sa pag-imbita niyo sa amin. Pag-usapan muna natin, alam mo ba yung UTI at Oo, urinary tract infection. Tama? Yes, so. Ano ba to sa mga bata? Iba ba to sa UTI na matanda at UTI sa bata? Yung infection, pareho lang yun sa mga tao, no? Depende sa kung anong mikrobyo ang tumama sa'yo, magkakaroon ka ng mga simptomas. Ang kaibahan lang sa mga bata is hindi nila nasasabi na may naramdaman sila. So napapansin lang dyan, nagkakaroon siya ng nagdalagnat or sumasakit ang tiyan or may sumakit na ibang parte ng katawan, iiyak lang sila. Or in very small children, pati yung mga sanggol, nagkakaroon pa lang ng pagbabago na ng kulay ng ihi. Minsan magkakaroon ng pamumula ng ihi or maging parang kalawang yung ihi, yun na lang nang mapapansin mo. And nasa sa magulang yan or nagbabantay na makita or mahalata yung mga pagbabago sa bata and dalhin sa doktor or sa pediatrician. Ang karaniwan dyan, pediatrician ang unang makakita niyan. Yung mga ganyan na simptomas. Dok, isa kasi sa mga talagang problema pag meron kang UTI, yung pananakit, yung tinatawag nilang balisawsaw. Yes. Yung feeling mo, gusto mong magwiwi pero wala namang lumalabas. Tapos sobrang painful, sobrang sakit niyan. Parang burning sensation siya, di ba? Tama yon. Nararamdaman din ba yan ng bata pagka meron silang UTI? Nararamdaman nila pero hindi nila masasabi na may balisawsaw. So ang mapapansin mo dyan, yung iba nagsusquat or nakaupo. Pero walang lumalabas. Walang lumalabas, umiiris sila, umiiyak. Kapag nakikita mo na yung mukha, pagmamasan mo yung mukha, iba yung mukha na parang tinutulak pa nila yung ihi, na walang lumalabas, and yung mapapaiyak sila. Dok, saan ba nanggagaling itong mga infection na to sa mga bata lalo na? Ano yung pinaka-prevalent sa kanila na kind ng UTI, yung source ng UTI? Kung pag-uusapan mo yung pinanggagalingan ng mikrobyo, ang pinaka-common dyan, yung mga mula sa labas, papasok sa daanan ng ihi, no? And ang pinaka-common dyan, yung galing sa dumi. Sa daanan ng dumi, no? Na maaring... Dahil naka-diaper sila or Minsan naka-diaper o minsan nababahiran lang ng sa paglinis or... So hygiene, Doc, is very much important, no? Correct, hygiene. Sa pagkakaroon ng UTI ng isang bata. Ibig sabihin, hindi tama yung paglinis sa kanila. Kasi sa mga bata, magulang naman or hindi yung naman mga hindi tama, pero minsan nadadapuan lang ng dumi or nagkakaroon ng parang transfer lang ng material, no? Tapos minsan yung mga ibang bata na lalaki, hindi pa sila na circumcise. So minsan yun, that can be one of the causes. Does it also contribute, Doc? Yung mga batang hindi rin umiinom ng enough water in a day? Well, generally, yung the act of drinking water and flushing out because of the urination, that helps to control the bacteria also. Pero hindi mo rin, ang mahirap sa bata, hindi mo rin pwedeng sabihin, inumin mo yung tubig na yan, ubusin mo to, di ba? Hindi mo pwedeng Ang hirap nga nilang painumin, kailangan may kulay pa, which is not very good also. Di ba, malaki din ang chances nila, Doc, pagka palainom sila ng juice, pero hindi naman water. May chances ba? Malaki ang chances? Hindi naman, but that will replace their sugars, so minsan hindi na sila kakain masyado dahil
busog na sila sa juice pa lang. Mga malnutrition. Dok, marami kasing nagsasabi, lalong-lalo na sa mga matatanda, pag napaupo ka daw sa mainit na surface, isa yun sa pagkakaroon ng, dahilan ng pagkakaroon ng UTI. Totoo ba yun, Dok? At totoo kaya yun? Hindi naman siguro yung surface, no? But yung siguro ang mangyayari dyan, kung mainit ang surface, magkakaroon ka ng frequent urination dahil ma-irritate yung lower part ng katawan. Baka yun ang mapagkakamalan ng UTI dahil ihi ng ihi dahil nainitan nga. No? Pero by itself, yung pag-upo sa mainit, hindi naman siguro totoo Ano naman yung kailangan nilang gawin, Doc, para gumaling yung UTI? I mean, pwede ba silang bumili na lang ng over-the-counter na mga antibacterial na gamot dyan o hindi madadala yun sa ganun? Oo. Siguro yan ang mga dapat pag-ingatan natin. No? Ang maganda kasi kung may naramdaman or makita may nangyayari sa bata, daling ka agad sa doktor para ma-examine ng pediatrician or whoever doctor is available to see the child para siguro ang unang gagawin dyan, magkakaroon ng urinalysis at ang lalabas yung kunwari, sasabihin mo may infection, ang doktor na magsasabi kung ano ang magandang antibiotiko. Kasi hindi naman lahat ng tao hiyang sa antibiotic, meron din nagkaka-allergy. So kung bumili ka na ng over-the-counter na gamot or may pumunta ka sa butika at humingi ka lang ng gamot, allergic ka pala doon, hindi rin maganda ang resulta nun, lalong magkakaproblema. Pero yung mga amoxicillin, nagagamot niya yung mga ganun din? Or may special kind of antibacterial na Merong mga gamot na talagang maganda sa urinary tract, no? Na doon nakakoncentrate sa urinary tract. At depende rin sa sama ng infection kung anong kailangan mo. So, kikilalanin niyo muna yung infection, Dok. Oo. Tsaka niyo ibibigay yung tamang medicine for that. Tama. Dok, malaki bang possibility na maging life-threatening pagka napabayaan ng UTI? Like, possible complications, Dok? Kasi may mga taong hindi naman nila nanonotice na may UTI na yung mga bata. Anong pwedeng malalang mangyari sa isang bata pag napabayaan? Well, siguro ang pinakamalala na mangyari, tataas ang lagnat, mag-dehydrate yung matutuyuan ng yung tubig sa katawan. At magkakaproblema ka sa ibang functions ng katawan, no? So pwedeng ma-hospital ng bata ng malala na hinahabol na lang yung sistema ng bata. So ang talagang sinasabi namin habang maaga pa, kung may napapansin, ang maganda dali ka agad sa doktor para makita. Doc, kayo po ay magsa-celebrate ng, or may gagawin po kayong Urology Week. It's going to be on August 3 until August 7, that's right? Yes, Can you tell us more about the program? Yung Urology Week is actually a program of the National Kidney and Transplant Institute for the Department of Urology. No? We have a one-week celebration in August that highlights the different services of the department. So, nung Monday, meron na kaming opening of exhibits. Kahapon, nung Tuesday, meron kaming foreign speaker na galing University of California, San Francisco sa Amerika at nagsalita siya on certain topics about the lower urinary tract in men, special conditions in the organs of men. No? And then bukas meron kami mga lay fora on special topics na it's open to the public actually. So we encourage the people to go there. We're going to be talking about infections, stones, prostate diseases, yung mga enlarged prostate and cancer mga of the ED. prostate. ED was actually discussed yesterday. Oo, as a may mga scientific bago nga lecture. silang gadget na ina-update, no? May But mga- you're also dito sa encouraging to Pilipinas. go yung mga wives and sisters, not just the men, right? Yes, of course, because the wives and sisters are actually very influential sa mga Support system. And sila actually minsan nag-uudyok sa asawa nila or kapatid na, mag-pa-check up ka naman. Kasi minsan yung mga lalaki, Masyadong macho Ayaw. eh. Macho, hindi na macho yan. or Nasa hesitant denial sila, stage nahihirapan sila sila. na tanggapin na may problema sa pag-ihi. So, ayaw nila muna magpatingin sa doktor. So, actually, maganda yung support system sa Pilipinas. The families are very close together. So, sinasamahan talaga yung mga lalaki. Doc, for the schedule ng mga lay forum nyo, saan po sila pwedeng magpunta? May website pa na pwede silang puntahan for the schedules and additional informations about the celebration ng National Kidney and Transplant Institute? Yes, the NKTI has a website, nkti.gov.ph. And they can look on the internet. Or you can just type on Google
National Kidney and Transplant Institute, and then we have the program. So how here. will you end your event? Friday is the last day. Actually, Saturdays are Saturday. Sunday. Sunday We have pala. a fellowship night on Friday, and on Saturday, meron kaming surgical mission na in-house. Wow. Meron kaming opera na 10 pasyente, libre lahat yon. Meron nang nakaschedule, Doc? Meron nakaschedule Ay, 10 sayang. pasyente. And May lahat mga ng, pasyente rin ako, Doc, lahat sayang. ng mga consultant, we're volunteering to operate on all of these patients. And then meron kami nakadedicate ng operating rooms, and then lahat ng mga nurses namin ay magtutulungan. How about free consultations, Doc, for people that has problems sa kanilang urology section ng katawan? Well, free consultation, meron talaga kaming outpatient section sa National Kidney na tumatanggap ng mga pasyente. No? I think it's 3 times or 4 times a week. Meron pa kaming special clinics that deal with mga prostate and then sa mga pediatric patients. Okay. All right. And do you go there? You are the chief ng training teacher at medical specialist 3 ka din. So everyday halos nandun ka, Doc? Halos araw-araw na doon. So they can see you there Opo. para magpa-check up. Well, okay. Well, anyway, please invite everyone again to the upcoming event and the website or the telephone number where they can get in touch with you. Nananya namin lahat ng tao na pumunta sa Lay Fora bukas. Nasa website, yung nkti.gov.ph, sa internet or hanapin lang ninyo sa Google. NKI trunk line is 981-0300. Ano pa? Yung website? Website. Yung website, they can just Google it. Yung NKTI. National Kidney At wala Transplant po Institute. itong entrance fee. Ano? Walang entrance fee. Baka Libre. kasi may humingi dyan ng entrance fee. Wala po. Guaranteed libre po yan. Good And job. anybody can go. It's at the Filiteo Alano Hall. Yan, 1 week yan. Salamat. Salamat August pa 3 ng to marami. August 7. Thank Thank you. you very Okay, much. maraming salamat, Doctores. Thank you very much. Salamat.